Nagtataka ba kayo ano nga ba ang history ng communication sa Pilipinas? Ayan ang itatalakay natin ngayon. Nung pre-Spanish era, nung unang panahon, ang mga Pilipino ay gumagamit ng balat ng puno, dahon at bamboo para makapagsulat. May tinatawag silang umalokohan. Ito ay nag-iikot sa mga barangay at para mag-announce sa mga mamamayan. At noong unang panahon, meron ding unang forms of literature, ang sabi, bugtong, kumintang, tultul, darangan, at hudhud. Sa Spanish era naman, ang unang newspaper sa Pilipinas ay mula noong 1811 at ang unang papel ay ang Del Superior Gobierno. At ang unang daily newspaper naman ay ang La Esperanza noong 1846. Sumunod naman ang best edited newspaper, ang Diario de Manila. Sumunod naman ang El Ilocano na nagsimula noong 1893. Ito ang unang local publication sa Pilipinas. Ang El Hogar naman ay na-publish din noong 1893. At ang sumunod naman ay ang La Solidaridad na na-publish noong 1889. Naging isa itong voice of propaganda movement na ginanap sa Spain. Ang free press sa Pilipinas ay para makapagatid ng kaalaman at respeto. At ang mga writers nito ay most of them ay mga ilustrados. Sa American era naman ay ginanap noong 1898 hanggang 1946. Dito na nabuo ang The Manila Times noong 1898. At ang Bounding Billow pati ang Official Gazette ay sabay pinakilala noong taong 1898. Ang Manila Bulletin naman ay pinakilala noong 1900 at ang Philippine Free Press ay noong 1908. At noong 1920, Philippine Herald, pinakilala ni Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon ay naging President ng Philippine Commonwealth noong September 17, 1935. Ang broadcasting naman ay pinakilala noong 1922. Nagtayo ang mga Amerikano ng tatlong radio station sa Pilipinas. Isa na dyan ang KZRC, ang unang station sa Cebu, at ang KZRM naman ay tinayo sa Manila. Ang Philippine movie industry ay nag-rank 5th sa World Film Production. At ang first recommended advertising agency ay ang Philippine Service Public Inc. noong 1921. Sumunod naman ang Philippine Agency Service Company. Noong 1919, ang University of the Philippines ang unang nag-alok ng journalism course sa Pilipinas. At noong 1936, ang University of Santo Tomas ang unang nag-alok ng program na communication sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa Japanese era na ginanap noong 1941 to 1945. Lahat ng publication ay sinara at nilagay sa Osaka Mainichi Publishing Company. Ang mga pinayagan lang ng mga Hapon na mag-publish ay ang The Tribune, La Vanguardia at Taliba. Ito ay ginamit ng mga Hapon. At ang sikat na stage show na vaudeville ay naging alternative medium ng mga Pinoy. At kung sinong mga komedyan ang gagawing katatawanan ang mga Hapon, sila ay ikukulong sa Fort Santiago. Dumako naman tayo sa post-war, 1945 to 1972. Tinatawag nila tong Golden Era ng mga journalist. At dito sa era na ito, ang Philippine Press ay binagsagan press in Asia. Ang television ay inintroduce noong 1953 at ang unang provincial television ay noong 1968 sa Cebu. At noong 1960, 10% lamang ang nagla-live production na TV. At meron ding television para sa education. Ang tawag sa program na ito ay Educational on TV.
Sinasabi dito na ang communication ay primarily influenced by social psychology. Ito ay pinalakas lalo ng mga social sciences. Dito na nabuo ang mga theories. Ang tatlong theory na two-step flow, cognitive dissonance, adaptation diffusion of innovation ay nag-serve bilang models. Dineclare ni Marcos ang martial law noong September 17, 1972. Inutos ni Marcos na ang mga press at all media communication ay i-shut down. Inaresto ang mga journalist at editor ng mga media communication. At dalawa lang ang pinayagan na mag-publish. At ayun ay Daily Express at Bulletin Today. Nagbigay naman ng mekanism ang KBP o ang Kapistalan Broadcaster sa Pilipinas noong 1973. Kinalaunan, madami na rin ang mga school na nag-o-offer ng journalism at communication course sa Pilipinas. Nagsimula ang People Power Revolution noong 1984 at dahil dito, napilitan ang mga gobyerno na maging democratic. Ang Philippine Daily Inquirer at Malaya ay naging sikat sa panahon na ito. Ang mga hinawakan ni Marcos na media na kanyang pinahinto ay ngayon ay nagbabalik para magserbisyo. At ang ibang newspaper at broadcast station ay nakaharap ng pag-akusa dahil sa misinformation at disinformation. Ang Aquino government naman ay nahirapan ibalanse ang press freedom, pero sa tulong ng Protect Democracy laban sa mga threats. At noong 1987, ang Philippines Constitution ay nakilala ang role na communication dahil sa pag-advertise at pag-promote. At dahil sa kataasan ng taxes, gumawa ng film na low budget ang mga producers. Isa na rito ang sex strip at titilating films. At noong 1988 naman, nag-focus sa ethical newspaper ang Philippine Press Council.